Magandang araw. Narito ang isang lecture na maaaring maging kapaki-pakinabang, lalo na para sa mga security guards, tungkol sa paghawak ng sama ng loob, galit, at iba pang negatibong emosyon. Pag-unawa at pagproseso ng negatibong emosyon ang ating topic ngayon dito lang sa F. Santos ng dagdag kaalaman. Isang gabay para sa kapayapaan ng isip at mabuting pakikisalamuha. Ang pagiging security guard ay isang trabaho na puno ng mga hamon. Madalas kayong nakakaharap ng mga sitwasyon na maaaring magdulot ng stress, galit, at sama ng loob. Ang pag-alam kung paano haharapin ang mga ito ay mahalaga hindi lamang para sa inyong sariling kabutihan, kundi para na rin sa kaligtasan at kaayusan ng mga taong inyong pinaglilingkuran. Ano ang sama ng loob at galit? Ang sama ng loob ay isang damdamin ng pagkagalit o pagkadismaya dahil sa isang naranasang kawalan ng katarungan o pagmamaltrato. Maaari itong magdulot ng pagka-bitter, pagiging negatibo, at pagkawala ng tiwala sa iba. Ang galit naman ay isang mas matinding emosyon na maaaring magdulot ng pisikal at emosyonal na pagkasira, kapwa sa sarili at sa iba. Bakit mahalagang i-proseso ang negatibong emosyon? Ang pagdadala ng sama ng loob at galit ay nakakasama sa kalusugan, kapwa pisikal at mental. Maaari itong magdulot ng isa pang dapat nating iwasan ay ang stress at anxiety. Ang palagiang pag-iisip sa mga negatibong karanasan ay maaaring magdulot ng mataas na antas ng stress at anxiety. Problema sa kalusugan ay dapat nating iwasan. Ang matagal na stress ay maaaring magdulot ng iba't ibang problema sa kalusugan tulad ng sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, at problema sa pagtulog. Masamang relasyon naman minsan ay nangyayari din. Ang pagiging negatibo at galit ay maaaring makasira ng mga relasyon sa pamilya, kaibigan, at katrabaho. Minsan nakakaranas tayo ng mababang produktibidad. Ang pagdadala ng sama ng loob ay maaaring makaapekto sa inyong kakayahang magtrabaho ng maayos at maging produktibo. May mga paraan para sa pagproseso ng negatibong emosyon. Matutunan natin ang pagkilala at pagtanggap. Ang unang hakbang sa pagproseso ng negatibong emosyon ay ang pagkilala at pagtanggap sa nararamdaman. Huwag subukang itago o supilan ang inyong damdamin. Dapat ay marunong tayong mapahayag ng damdamin ng maayos. Maghanap ng malusog na paraan upang ipahayag ang inyong damdamin. Maaari kayong makipag-usap sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan, miyembro ng pamilya, o therapist. Ang pagsusulat sa journal ay maaari ring maging kapaki-pakinabang. Importante, iwasan ang pagpapahayag ng galit sa paraang makasasakit sa iba. Maruto tayong magpatawad. Ang pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa inyo ay isang mahalagang hakbang sa paggaling. Hindi ito nangangahulugan na inyong kinakalimutan ang nangyari, kundi inyong tinatanggap na ang galit ay nakakasama sa inyo. Dapat nating alagaan ang ating mga sarili. Siguraduhin naglalaan kayo ng oras para sa inyong sarili. Mag-ehersisyo, kumain ng masustansyang pagkain, at magpahinga ng sapat. Ang paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa inyo ay makakatulong din. Makatutulong din ang pagmumuni-muni at pananalangin. Ang pagmumuni-muni at pagdarasal ay maaaring makatulong sa pagpapakalma ng inyong isipan at pagkontrol sa inyong emosyon. Baka kailangan natin ng propesyonal na tulong. Kung nahihirapan kayong maproseso ang inyong negatibong emosyon, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa isang propesyonal na therapist o counselor. Bilang security guard dapat na tayo ay nakalapat sa ating trabaho. Bilang security guard, mahalaga na manatiling kalmado at propesyonal kahit na nakakaharap kayo ng mga nakaka-stress na sitwasyon. Ang paggamit ng mga nabanggit na paraan ay makatutulong sa inyo na mapanatili ang inyong kapayapaan ng isip at mabuting pakikisalamuha sa inyong mga katrabaho at sa mga taong inyong pinaglilingkuran. Ang inyong kaligtasan at ang kaligtasan ng iba ay nakasalalay sa inyong kakayahang kontrolin ang inyong emosyon. Sana'y naging kapaki-pakinabang ang lecture na ito. Tandaan, ang pag-aalaga sa inyong mental at emosyonal na kalusugan ay mahalaga para sa inyong kabutihan at sa kabutihan ng mga taong nasa inyong paligid. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan ka at kung nagustuhan mo sana ay paki-share upang mas marami pang makaalam at mag-subscribe na din kayo upang palagi kayong updated sa mga susunod pa na topic. Ingat po tayong palagi.